laman ng hapag ng Pilipino ay dapat gawang Pilipino. Dadala natin yung produkto, makakatulong, at yung mga maritime seafarers natin, yung mga OFWs natin, may opportunity. At pagbibigay po kami sa inyo ng mga programa na pwedeng pagpilian. Na-push na rin vacay trip natin! Beshi deserve! I'm ready for the endless OOTDs! Parang kahapon, hilong-hilo na tayo sa dami ng deadlines. Lalo na mga overtime. Oops! Okay ka lang? Speaking of hilo, may candy ka? Girl, wag! Ha? Maliit na wrapper lang naman ito ah. Naku sis, maliit nga, pero plastic pa rin. Makinig ka sa akin. Hindi lang tayo ang naninirahan sa mundo, Beshi. May ibang species din gaya ng mga buhay at yamang dagat. Isipin natin sila at huwag magtapon ng mga plastic sa dagat or as they call it, marine plastic littering. Think about it! In a week, ilan ang mga nagtatapon sa dagat? In a month, gaano karaming plastic ang natatapon? Ano pa kaya kung in a year? Kung tayo natutoksikan sa work, yung buhay at yamang dagat naman natutoksikan sa pagkakalat. Sabi nga sa isang research na 35% ng mga basura na ito ang napupunta sa dagat. According to another 2019 report, 128,970 kilograms of plastics ang nakukuha mula sa vessels. Kung iisipin, ito ay equivalent sa bigat ng 4 na humpback whales. Hindi ka man directly affected ngayon, babalik at babalik sa'yo ang basurang tinapon mo. Before you know it, wala ka ng magandang view pang OOTD. Ay! But may chance pa to turn things around. From beach cleanups to properly throwing trash, slowly but surely, malilinis at giginhawa ang ating kapaligiran. Sige, saan ko naman ito itatapon? Behold, ituturo ko naman sa iyo ngayon ang proper waste disposal. Iba't iba ang kategory sa pagtatapon ng basura. Green, para sa nabubulok o biodegradable. Dito napupunta ang food waste o kaya mga balat ng prutas o gulay. Black, para sa mga residual waste na di nabubulok at di na pwedeng magamit, tulad ng mga gamit na paper containers at lumang basahan. Blue, para sa mga recyclable materials tulad ng karton, tuyong papel, aluminum o kaya mga plastic. Goal natin na mabawasan ng plastic. Kaya I recommend na gumamit ng reusable materials kaysa sa mga single-use plastics. Ibali ng single ka, huwag lang gumamit ng single-use plastics. Red, para sa mga hazardous at special wastes. Ito ay nakakalason. Kabilang dito ang mga baterya, lalagyan ng pesticides at pintura. Yellow, para sa mga toxic trash na pwedeng makahawa ng sakit, gaya ng gamit na face masks o tissues. Easy naman pala! Picturean mo ako! I'm in the mood to spread awareness! 1, 2, 3! Marami ng stress si Mother Earth nowadays. Tulungan nating bawasan ang kanyang baggage. Umiwas sa pagkakalat sa kung saan-saan. Matutong mag-segregate ng basura. At higit sa lahat ay umiwas sa single-use plastics.
Sana by 2030, may malaking bawas na sa plastic pollution. Maging considerate din tayo sa ating mga desisyon because our collective acts can either make or break the future we have on this planet. Our hardware sa Rojas, Palawan, no, sa grupo nila Rex Dancil and Company, no? Alam ko naman na ito sila ay mga mababait na mga sakop ni Kuya Atikoy KCT, mga kababayan. Pang mga developments kasi grabe ang reaction Maritime second episode na ito. Today is October 17, 2023. Sino bang nasa communication line natin sa paglilingkod natin ngayong episode ng Anytime Maritime? Sino mga kapiling natin? Sino ang ating makakasama? Now, by the way, sa lahat ng mga nakikinig, nanonood sa atin sa pamamagitan ng ating social media at multimedia approach at sa ilang anchor, ang Radyo Nationwide o ang RMN, ito po ay hindi lamang sa mga usapin may kinalaman sa mga major players ng maritime industry, ngunit ang usapin na ito ay may kinalaman sa mga kababayan natin na nabubuhay ang kanilang pamilya sa pamamagitan ng industriya maritima. Yung mga gumanda ang buhay, mga success stories at ang mga patuloy na ginawa at ginagampanan ng ating gobyerno para mas lalong mapatibay, hindi lamang preservation, ngunit mas lalong mapatibay at mabigyan diin focus ang industriya na ito kung saan hindi lang minsan, ngunit mula noon hanggang ngayon ay nagiging haligi na po, matatag na haligi ng ekonomiya ng ating bansa. Alam mo, magandang usapin din ito para sa mga kabaranggayan. Halimbawa sa mga barangay kung saan ay marami ang mga seafarers, ang mga kababayan natin na nabubuhay sa pamamagitan ng biyaya ng karagatan, maritime resources, at kung ano ang mga pinakahuling mga batas na ginawa, hindi lamang locally, ngunit mga application of policies sa shipping, sa mga port authorities, sa stevedoring, at sa iba pang mga dapat pag-usapan natin na ito ay magiging kapakipakinabang para sa ating mga kababayan. Nandiyan na ba sila sa linya natin? Sino ang ating bisita? Si Miss Carmela Villar at si Sir Eloy Calimoso, mga kababayan. At least ngayong umaga ay alam mo, hanggang 10 pa ito, kaya medyo matagal-tagal ang ating conversation.
At si Miss Mary Ann Pastrana, si Mama Ip, I think she's abroad. Pero meron siyang ano dyan, meron siyang mga paunang mga mensahe. Meron siyang mga statements, messages at conversation na ibabahagi natin sa ating mga kababayan mamayang konti. Alas 8:15 na po ng umaga, we will check the signal communication line at titingnan natin ang pagpasok ng ating mga kasamahan dito sa Anytime Maritime. So this is a multimedia platforms. Kasama ang radio, kasama ang mga personal television blogs, kasama ang mga iba't ibang mga websites at mga GCs. Kasama na natin dyan sa even ang mga koneksyon natin sa area po ng BIM Piaga. Kailangan natin siguro gumamit ng ibang gadget, no, para hindi tayo maalangan sakaling kasi hindi natin ma-share ang ating program, ang presentation kung isang gadget lang ang gagamitin natin, no. So kailangan nating mag-apply ng ibang mga gadgets nang sa ganun ay magiging applicable, no? Si Miss Christine Bibiano Pilaes from the City of Smiles, sabi niya, ginigreet o binabati nila ng magandang umaga ang pamilya ni Councilor Ilmer Gamo ng Batarasa, Northern Palawan. Mayong aga. Anong topikos ngayong araw? Ang topiko natin ngayon is Anytime Maritime. Ang pagpapalakas po ng porsa at pagpapalakas ng industriya ng maritime. Marami ang nakikinabang, marami ang nabuhay, at higit sa lahat, marami po ang umaasa sa industriya na ito, mga kababayan. Anybody, lahat kayo, pwede kayo mag-post ng questions dyan via sa Facebook page ng Anytime Maritime. Dito naman sa RMN Palawan, kasama ang ating mga multimedia connectivity, pwede rin kayo magpadala ng mga katanungan at sa ibang mga sources of informations at link na kung saan tayo ay nakalink up ngayon, pwede kayo magbato ng mga katanungan dyan para masagot ng ating mga resource person. Alas 7 o alas 8:18 na po ang oras ngayong umaga. Again, inuulit natin, makakapiling natin today sa Anytime Maritime second episode si Miss Carmela Villar. Si Miss Carmela Villar is known journalist, writer ng isang broadsheet at kung saan ito siya ay talagang bihasang-bihasa when it comes to maritime issues, no? Ang lahat ng mga bagay tungkol sa maritime industry. At isa pa sa mga kasama natin ngayong umaga sa Anytime Maritime program ay si Sir Eloy Calimoso, mga kababayan, no? Let's check on the signal of Miss Carmela Villar to start with our Anytime Maritime episode today. Miss Carmela, magandang umaga po, magandang araw. Hello. Sa poblasyon mismo ng hello. Wala tayong, hindi natin marinig ang boses ni Miss Carmela. Ayong umaga, no? So, kailangan natin ng... hello po, naririnig na po ba? Yes, ma'am. You are now, loud and clear. Okay, salamat po, Sir Noel. At ako po si Carmela, Maritime Editor ng Manila Times. At I'm very happy na kasama po rin dito. Isa din sa pinaka-senior sa aming mga maritime journalists, si Eloy Calimoso po, editor ng ECWay News at dating presidente din po siya bago ako ng Maritime Journalists Association of the Philippines. Magandang araw po sa lahat. Yes, Sir Eloy, magandang umaga po. Ako ba mag-introduce? Gaya po na sabi ni Carmela, matagal-tagal na rin po tayo sa industriya. At dati pong editor ng Seaway Magazine. Ngayon po ay maritime blogger at saka freelance writer.
Maritime Okay. Ano ang communication? Anyway, maraming salamat. We are now having been joined by yung dalawang mga biyasa sa larangan po ng maritime industry, mga kababayan. At ibig sabihin nito ay nasa embedded in their hearts ang pagmamahal, hindi lamang kasi being journalist, mga kababayan, nagiging passion na sa namin sa buhay ang mga iba't ibang mga social issues na kung saan ay nakikinabang ang ating mga mamamayan. Mga usapin kung saan ang mga mamamayan, lalong-lalo na po ang mga mostly affected na sektor ng ating lipunan ay nakikinabang sa pamamagitan ng paglilingkod na ginagawa natin sa araw-araw at sa ating pamumuhay. No? Now, this is the second edition or this is the second episode of Anytime Maritime, wherein palagi natin, Sir Eloy at Miss Carmela, sinasabi rito na ang advocacy na ito at ang multimedia approach na ito to providing a comprehensive and specific details at mga informations may kinalaman sa industriya maritima. Ito ay hindi lamang patungkol sa mga major players ng industry. Hindi lamang para sa mga key players at mga functionaries ng ating gobyerno. Ngunit ito po ay higit sa lahat may kinalaman doon sa mas lalong pagpapaigting, pagpapatibay, pagbibigay ng focus ng mga kinauukulan. Nang sa ganun, makamit ang preserbasyon, ang katatagan, higit sa lahat ang proteksyon ng mga stakeholders sa maritime industry that would redound to the best interest of our people, that would clearly define kung hanggang kailan, ano katatag at ano ang maging sa darating na mga panahon may kinalaman dito sa industriya kung saan multi-billion siya at siya ang industriya na sa totoo lang bumuhay ng milyong-milyong mga pamilya, milyong-milyong mga Filipino mula pa noon sa ating pamumuhay dito sa Pilipinas. Ang maritime industry, mula sa pinakamaliit na hanap buhay, ito ay nagbigay na po ng halos isa sa pinakamatibay na haligi po na nagiging kabuhayan ng mga Pilipino here on abroad. Alas 8:22 na pong oras ngayong umaga. Let's start with the Miss Carmela. No? Any moment ay ipapasok natin yung ginawang mga statement, mga pinaka-latest na conversation coming from Miss Mary Ann Pastrana. But today, to start with, I would like to call on Miss Carmela Villar to provide us with the introductory informations at pagkatapos niyan ay magpapatuloy tayo with Sir Eloy Calimoso. Now, the manner of Anytime Maritime in our presentation is more on conversational manner. No? Ang Anytime Maritime ay hindi ito binuo para awayin ang mga government agencies natin. Hindi rin ito binuo para magkakaroon ng problema. Binuo ito para maaring magiging sagot sa mga katanungan. Ginawa ito para magiging bahagi ng solusyon sa mga, of course, mga naghaharing mga problema sa industriya. At ito rin ay isang magiging focal point o potent force kung saan pwedeng maidulog ang mga problema at hinain ng mga stakeholders sa larangan po ng industriya maritima. Now, let's start with Miss Carmela for today's edition of Anytime Maritime. Miss Carmela, go ahead. Magandang umaga po. Nasabi na siguro lahat ni Sir Noel kung ano yung purpose. At kung may nakinig man the other week tungkol sa ating mga Anytime Maritime na mga purposes and objectives ng show na to, nasabi na rin. At today, I think ang focus ng is yung mga maritime journalists dito sa bansa. Yes, we do exist. We're not just mainstream
media, may mga maritime journalist po tayo at I'm so glad na may explain din po namin at maipaalam sa inyo na there's such a thing. Kasi I think most of the time, hindi masyadong, well, as usual, hindi masyadong nabibigyan ng importansya yung maritime and shipping issues natin, which of course, iba na ngayon yung sitwasyon. And perhaps may masasabi din tungkol dyan yung ating kasama sa hanap buhay na si Eloy Calimoso. Salamat po. Okay. Actually, kanina ka pang Noel ng Noel sa akin, hindi Noel ang pangalan ko. Miss Carmela. No, anyway. GM, sorry. Yeah, looking at the I agree. No? Indeed, I agree 101% na alam mo kasi siguro sa tinagal-tagal na natin sa hanap buhay na ito, ang mga journalist, be it, kasi noon, sinasabi ko palagi noon, tri-media lang ang tawag sa atin. No? Kapag nasa TV ka, either nasa broadsheet ka, newspaper, kasama na dyan ang mga tabloids at radyo. Pagkatapos, kinalaunan ay dahil sa patakaran ng gobyerno, sinakop ang telebisyon, ang movie industry, pati mga comics, kaya nagiging mass media tayo. Ngayon, sa millennial approach sa communication style, sa panahon ng millennium, tayo ay nagiging multimedia na. No? Anybody can do his thing every day. Kung sinong gusto mag-vlog, sinong gusto gumawa ng kanyang sariling channel, TV, etc. etc. At again, I agree with you, Miss Carmela, na bilang mga mamamahayag, can you imagine itong anytime, maritime? To be honest, kahit ako, aminin ko sa iyo, Biyernes Santo lang ito mapag-usapan. Bihira ito. At alam mo naman ang mga Pilipino, pag dampot niya ng tabloid dyan sa sidewalk, particular sa Metro Manila, kasi siyempre napakaraming tabloids dyan, ang tinitingnan kaagad, sino namatay kagabi, sino pinatay kagabi, sino nagnakaw sa kaban ng bayan. Those are and these are the headlines na tinitingnan ng tao, sino nasunugan, may bagyo ba, kung may bagyo man, sino nasalanta. At ang bangayan sa mga nagpapataasan ng ihi sa pamahalaan. Ang kung ano-anong mga headlines na inaasahan ng taong bayan, no? Kagabi sinong ni-rape o may sinong minasakir. Ibig sabihin kung minsan ng taong bayan ay sa halip na matuwa, matakot o either ang taong bayan ay kung minsan mainis dahil araw-araw ang balita sa mga mainstream ay kasi pag sinabi mong headline na for example, i-headline mo si Miss Carmela Villar sumakay ng 3 tonnage and below. Pagkatapos nagpusing sa Spratly Island, walang magbabasa niyan. Pero pag sinabi mong 2 tao ang nagpugutan ng ulo kagabi, sigurado mabinta ang headlines na yan. Kaya I think it's high time and maybe talagang pinagkaloob sa atin ng panahon, Panginoon, ang pagkakataon na ito para mabigyan siya ng focus, no? Mabigyan siya ng kahalagahan at mabigyan ng value ng especially hindi lamang major players in the industry but ang mga stakeholders kung saan hindi nila alam at hindi rin alam na nakararami kung ano karami po ang umaasa ng kanilang kabuhayan at pamumuhay sa pamamagitan ng industriya maritima or maritime industry which, as I said, someday soon or someday somehow, ito ay magiging avenue pa ng kung saan ay maaring itulog ang mga problema ng mga kababayan natin, mga mahal nating kababayan Pilipino na kung saan ay yung iba naman dugo, pawis ang kanilang puhunan para gumanda ang kanilang buhay sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa barko. Now, let me share this time and please sa mga nakikinig, nanonood sa atin all over, we will allow Sir Eloy Calimoso to give his own sense and think about this anytime maritime kung saan ay talagang pinag-aralan ito, binuo ito at talagang ito ay shared ideas ng mga
major players ng bumuo ng concept ng Anytime Maritime. Sir Eloy Calimoso, it's your turn. Salamat, Alex. Una sa lahat, gusto kong pasalamatan at purihin yung mga tao sa likod ng Anytime Maritime. Kasi ito yung sa ngayon kailangan ng industriya, no? Dati kasi sa mga nakaraang taon, pinag-uusapan na ang industriya kung may aksidente. Hindi nakikita yung positibong kontribusyon nito sa ekonomiya. Pero kung tutusin natin, isa tayong tinatawag na archipelagic country. No, isang maritime country tayo. Hindi natin na-realize yun kasi ang shipping is sinasabi nila ay invisible industry. Hindi nakikita. No? Pero hinati-hati kasi yan eh. Yung pinaghatian. Pagdating sa fisheries, nasa agriculture yan. Pagdating ng contribution ng mga marino o ating seafarers sa ekonomiya, sa services sector yan. Pagdating naman ng shipbuilding, nasa manufacturing yan. Pero pag sama-sama mo yung contribution ng maritime industry, sa ekonomiya naman sa napakalaki. Hindi naman sa prejudice tayo against agriculture. Kasi ang agriculture limitado ang lupa natin. Tapos nauubos pa dahil sa ginagawang subdivision. Wala tayong magagawa doon. No? Samantalang karagatan, practically limitless. Tayo lang naghihintay para pagyamanin yon, para pag-ingatan yon, para sa kabutihan din ng mga susunod na salilay. Kaya yung role ng maritime journalist in general at saka yung Anytime Maritime ay kapuri-puri dahil sa dapat nag-i-educate ito ng tinatawag na maritime consciousness sa mamamayan. Magkaroon sila ng appreciation. Sinasabi nga ni Alex na tuwing may krimen lang sa kanilang pag-uusapan. No? Unfortunately, kung may mga aksidente lang na pag-uusapan. Pero ngayon, yung mga pag-unlad sa domestic shipping, yung mga pagbabago sa ports, yung contribution ng mga seaman sa ating ekonomiya, dapat nalatahalayan, nabibigyan ng prominent space yan ng mga mainstream media. Kaya nagpapasalamat ako sa mga tao na sa likod ng Anytime Maritime. Okay, being freelancer at saka matagal ka na rin, as you said, Sir Eloy, matagal ka na sa larangan po ng pagsusulat. Actually, alam naman natin, ang language ng mga mamamahayag ay halos magkapareho. Not only the passion, but ang ating common mission sa ating lipunan. Now, sa pagsusulat at sa experience mo for how many years, no? Bilang journalist sa maritime, with focus on maritime, ano ang pinakagusto mong tingnan? Anong pinakagusto mo? Kasi yung mga writer ay talagang hindi lang inquisitive. Ngunit kung minsan, ano pa yan talagang kung kailangan diinan. Kung kailangan hikayatin ng pamahalaan, hikayatin natin. At tayo ay social, mga catalyst tayo for social transformation. Much more with focus on an industry like this maritime industry. So mula noon hanggang ngayon, ano po ang mga experiences ni Sir Eloy when it comes to writing and not only writing but inquiring about sa pagpapahalaga natin at pagmamahal bilang pasyon sa pagsusulat sa industriya maritima, Sir Eloy? Pag pinag-usapan po natin yung maritima o maritime, para sa kaalaman po ng iba, nakahati po yan sa iba't ibang sektor o segment. No? Pwede pong crewing o manning o yung pagpapadala ng mga marino abroad. No? Yung ports, hiwalay yan. Tapos yung shipping, domestic shipping, hiwalay yan. Tapos yung shipbuilding, hiwalay din yan. Yung mga yan ay
in the last few years ay maraming magandang developments, no? Pare-parehas na interesting sila. Halimbawa na lang sa ports, no? Si GMJ Santiago, maraming proyekto sa ports yan. Maraming developments yan. Sa domestic, sa pangunguna ng PASCAT, nagkaroon ng modernization. Kung mapapansin ng publiko, dati 10 years ago, puro mga lumang barko yung nasa domestic. That's right. Puro second hand ngayon, halos mga bago, no? And yan ay parang nag-set ng pace niyan ay yung fast cut, no? Nung masimulan nila na mas practical at saka mas economical kung bagong barko ang gagamitin natin kaysa bibili tayo ng segunda manong galing sa abroad dahil mahal ang maintenance at saka hindi Z-worthy dahil yung mga mga nirepair eh. Pero ito brand new. Tapos tailor fit sa karagatan natin. Mas economical. Mas malaki ang kita. Sa shipbuilding natin itong recently, kahit na wala yung hanjin sa atin, yung ating mga shipyards ay napakarami ng ginagawang barko sa ngayon. Ini-import at saka domestic. Yung mga bagong barko sa domestic tulad ng Montenegro, pagkakabalita ko tayo na gumagawa locally. Kaya maraming development sa maritime industry, no? Hindi lang nabibigyan ng prominent space sa mga mainstream media. Okay. Sa pinaka-latest na nangyayari sa buong mundo, of course, everybody is aware about what had happened. The conflict between the Hamas group in Palestine and Israel. No? Ma-sidelight ko lang, Sir Eloy, matanong ko lang kasi mahalaga ito. Ang Pilipinas ngayon sa pamamagitan po ng Department of Foreign Affairs, sa pamamagitan po ng ating sandatahang lakas, ay magpapatupad ng immediate due to alert level number 4, magpapatupad sila ng tinatawag na immediate repatriation. No, kailangan mailikas mga kababayan natin, mga Pilipino, saang man teritoryo at border ng Israel, pabalik ng Pilipinas or on a safer ground. In your own research at alam mo, araw-araw tayong mga journalista, hindi tayo mabubuhay pag hindi natin alam ang nangyayari at galaw sa buong mundo. Do you think may impact, may epekto ba, may negative effects hindi lamang sa mga nabubuhay sa maritime industry, ngunit sa buong in the global scene? Ano pong epekto ng nangyari at patuloy na pangyayari doon sa Israel may kinalaman sa industriya ng maritime? Alam natin, ngayong araw lang tataas na naman ang presyo ng fuel at alam natin directly or indirectly ay epekto pa rin yan ng nangyayari about Israel. No? So, ano ang pinaka-latest information mo dyan from your connections abroad, especially sa Israel, sa mga kinaukulan natin? How does it affect sa industriya doon sa area ng Gulf region, Sir Eloy? Yung tama ka, Alex, yung isang immediate impact niyan ay sa presyo ng langis, no? Ng mga produktong petrolyo na alam naman nating lahat ay nakaka-apekto sa atin, no? Mula sa ordinaryong commuter hanggang sa nagtitinda sa palengke, consumer, pag gumalaw ang presyo ng langis, ay apektado tayong lahat. Ano yan ang tendency niyan ay sa feeling ko lang tataas yung presyo ng produktong petrolyo dahil sa krisis sa Israel, no? Yung digmaan ng Israel. Kasi dumadaanan niya ng isang source ng mga produkto langis, yung area na yan na pinagkukuhanan natin. Tapos isa pa, yung mga OFWs natin, no? Kita mo naman, ang Israel kasi napaka-paborableng bansa, host country yan sa ating mga OFWs. Maraming maapektuhan ng kabuhayan dahil sa nangyayari kaguluhan dyan sa Israel. Trabaho.
Yeah, I know. At maliban sa trabaho, of course, ang mga psychological impact o effect o negative effect sa mga pamilya, no? Noong nakalipas lang na linggo, I was so saddened because nabalitaan ko isa pala sa na-disgrasya dyan sa Israel, came all the way from Cadiz City, Occidental Negros, wherein ang Cadiz City is a very resourceful at hindi lang resourceful, ngunit punong-puno ng pag-asa dahil marami dyan ang nabubuhay din sa kanila sa pamamagitan ng pangingisda at ang komersyo sa pamamagitan po ng karagatan, no? Napakaganda ng port din sa siyudad ng Cadiz, no? So anyway, sa mga pagpapatuloy natin ngayong umaga in this second episode of Anytime Maritime, siguro hindi naman kailangan we will touch base on the problems of our policy making in the country o sa mga existing policies natin. Now, kung pag-uusapan natin ang port, pag-uusapan natin ang shipyard, ang shipping in itself, ang stevedoring, ano nakikita mo mga bagay, Sir Eloy, na dapat i-enhance o i-level up ng ating mga drivers sa otoridad ng ating pamahalaan? Ano ang kailangan nating i-level up? O kung may batas mga umiiral, ano ang dapat nating mas lalong ipapatupad para mararamdaman ng mga Filipino that the maritime industry is not only moving, is not only booming, but the maritime industry is being protected and well taken care of by the government, na kung saan ay umaasa rin tayong lahat sa magiging mabuting direksyon para sa interest ng ating ekonomiya, katatagan ng ating republika, at kabuhayan at proteksyon ng mga Filipino na umaasa sa industriyang ito, Sir Eloy. Ang isang area na malaki ang potensyal, nakikita ko, Alex, yung maritime tourism. Yan kasi ano yan eh. May immediate impact yan dun sa lugar na bibisitahin. Marami tayong magagandang lugar eh. Kaya lang hindi gaano napopromote. Pero kung maipopromote yan locally at saka abroad, yung mga cruise ship, pwedeng puntahan yan ng mga cruise ship. At pag ang isang lugar, halimbawa sa Bohol, pag pinasok na ng cruise ship, may dalang 1,000 pasahero, turista. Isipin mo na lang kung bawat isang turista ay gumagastos na ng $100 kada visit nila. Kung may 1,000 yun, magkano kagad yun? Ako, mahina ako sa math, kaya ako nag-journalism eh. Pero sizable income yun. Diba, Alex? Sa $100, may $1,000, $100,000. Oo. Ano yun, diba? Kung magiging po-promote natin yung maritime tourism sa ating bansa, mag-aanak yan eh. Yung mga tindera, mga ano, diba? Saka yung local na pupuntahan nila, mag-generate yan ng jobs. Nang gaano walang puhunan, yung hindi katulad ng industriya na nandito lang, halimbawa tatayo ka ng shipyard, mamumuhunan ka ng malaki. Ito promotion lang eh. Kumbaga sa laway lang eh. Diba? Oo. Promotion lang eh. No? Kung ma-attract natin yung mga yan, lalo na ngayon, dahil sa pagbuti ng peace and order sa Mindanao, ginawa ng tourist area sa Zamboanga, yung Sulu, di ba? Yung mga dating stronghold ng Abu Sayyaf, dahil sa humupa na yung peace and order situation dyan, bumuti na. Minamakita nila ngayon yung Zamboanga and Sulu as tourism site. Malaking bagay yun. Kasi unexplored yung area na yun in terms of tourism. Actually, sa shipyard, marami. Ang daming order ngayon. Alam mo, Alex, ang problema ng shipyard ngayon, dahil sa dami ng barko, ang marina kasi, every 5 years, ang barko dapat dinadry dock. Alam mo, ang problema ngayon, yung mga barko, walang
mapagpuntahan ng shipyard na kung saan sila pwedeng regularly matride. Kaya pumipila sila. Ang dami rin binibigay na employment yan, yung mga shipyard. Oo. Kaya alam, meron tayong parang budgets, hindi ko na lang nasundan yung reclamation sa Cebu. Kasi ang Cebu, isa yan sa sentro ng mga shipyard both domestic and local. Both domestic and overseas, yung mga nag-order sa abroad, yung mga shipyard dyan. Kaso, kung balita ko ay, di ba, nire-reclaim. Parang ipipace out yung mga shipyards sa isang area sa Cebu. Wala na lang akong bagong update dyan, pero nakakalukot kung mawawala yun kasi marami rin mawawala ng hanap buhay kung natuloy yun. At saka kung minsan, hindi lang nakakalungkot na marami ang posibleng mawawala ng hanap buhay, ngunit kung minsan, alam mo naman, ang mga Pilipino, hindi lang malikain, ngunit ang mga Pilipino ay naturally mga risk taker. Kaya kung minsan, kahit hindi na pwedeng ibiyahe, we'll take the risk, babiyahe pa at pagkatapos saka na lang natin malaman pag magkakaroon na ng disgrasya. Tama. Now, mas maganda nga ngayon dahil dito sa Anytime Maritime ay parang binuksan natin ang floodgate of better ideas para sa mga kababayan natin at para na rin sa ating pamahalaan. No? One day soon, I think, in one of the episodes of this Anytime Maritime sa pamagitan ng ating multimedia communication approach right now, makapiling natin ang mga authorities ng ating gobyerno like ang sa Marina, Philippine Ports Authority, at sa enforcement side naman, maliban sa DOTR, ang PNP Maricom, makakapiling natin Philippine Coast Guard, Philippine Navy, kasi habang pausad itong Anytime Maritime program natin, we will go into bigger picture pagdating ng panahon. May kinalaman sa industriya maritima, no? At malalaman na natin sooner or later ano ba ang mga patakaran, mga latest policies o batas na patuloy na ginagawa ng ating pamahalaan, much more on the implementation. Kasi pag pinag-uusapan natin ang port authority pa lang, encompassing ang stevedoring, lahat ng tungkol sa manpower dyan ay yan, napakarami, napakalawak na usapin na yan. When we talk about maritime authority or maritime industry authority, which is Marina in our country, ay yan ay another napakalawak na usapin yan. Itong mga paglilisensya ng mga seafarers natin, pag-accredit ng kung ano-ano mga bagay na nasa ilalim ng kanilang pamamahala. Now, when it comes to the Department of Transportation, yun ang pinaka-umbrellang agency ng pamahalaan natin. Sa sobrang lawak din ng scope ng Department of Transportation, titingnan natin how valuable, how important, paano pina-prioritize ang maritime aspects when it comes to the Department of Transportation. Kasi ang scope niyan ay malawak din. Sea, land, air ang scope ng Department of Transportation. At siguro sa paglago ng Anytime Maritime, someday soon or one day soon, habang nagpapatuloy ito, mapag-uusapan din natin ang interlink between ano kahalaga ang shipping industry sa mga nagpapatupad at nagnenegosyo na mga aircraft, no? Kasi alam naman natin, batuhan ito sila when it comes to cargo. Pag-usapan natin yan. Halimbawa, galing sa ibang bansa, pagdating dito sa Pilipinas, natural, itatransfer nila yan ang mga kargamyento at ipasok naman sa barko o maaring galing sa mga barko sa ibang bansa, pagdating dito sa Pilipinas ay ibabarko rin patungong iba't ibang lalawigan at iba't ibang probinsya. So paano nabubuhay ang mga kababayan natin dyan at anong aspeto ang dapat titingnan ng pamahalaan, no? Especially palapit ng Disyembre, maraming mga hindi lamang tuni-tunilada ngunit sang damakmak na mga sea mails, mga sea cargos, mga packages ang kailangan tingnan ng ating pamahalaan na kung saan
napakarami po ng kwento, napakaraming mga problema, napakaraming istorya noon nung mga nagdaang mga administrasyon. So siguro, isa sa mga magiging focus natin ay ang kung paano magiging matino ang pamamahala at pamamaraan na hindi na maulit at hindi na magpapatuloy ang mga mostly encountered na mga problema na mga kababayan natin sa industriya maritima. No? We will check on this time. I would like to check on Ms. Carmela Villar on some views, information, latest updates when it comes to maritime industry. No? Sinong mga huling na-interview niya, anong mga huling mga naisulat niya, anong tagpo sa maritime industry ang kanya napagtunan ng pansin this past couple of days. Miss Carmela? Miss Carmela? Naka-break yata. Kaya nga, para naka-break siguro. Anyway, baka inahanda niya yung Sir Eloy, no? Inahanda niya yung ipapasok niyang mga huling conversation with Miss Marian Pastrana. But by the way, I would like to say hello to Sir Joseph Pagola, Christine Bibiano Perez, pati si Miss Ems ng Mascara Grill and Restaurant. Nanonood ang mga Filipino from Toronto, Canada. No? Nanonood sila sa atin ngayon with our BFF, Miss Jocelyn Humuka ng company. Si Kuya sa Jerry Somaliling from Iwahig, si Dr. or Dentista ng Bayan, Dr. Rinaldo Pantay Jr., si Kuya Papsikul from Palawan Vanguard Eagles Club. Good morning, kapatid. Si Sir Francis, mga kababayan, wala dyan sa area po ng Rojas, Palawan. Buenos dias din po, no? Sa kay Sir Francis, mga kababayan. Si Kuya sa Shedir, kamusta ka na dyan, Kuya sa area po ng Minduro, no? Notified, sabi ni Sir Francis. Si former board member and Chairman Emeritus of the Palawan Economic Development Council, BIM Piaga, si former board member Big Brother Tutu Panoy Baruma is watching our show right now. Si Tutu Panoy Baruma is the Chairman Emeritus for Palawan, representing BABC or Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asian Growth Area. Good morning din from Minduro and for Minduro. Sa Brunei Media, sa Labuan, Palawan Media. Good morning to each and everyone. There will be BitCon or Brunei Expo and Convention on October 22 to 29. Si Sir Rinanti Tabang. Good morning, Kusang Manager. Mabuhay ka at ang program. Mabuhay ka rin, Kusang Rinanti Tabang. At of course, si Kuya Adonis Cayabyab, President of Mount Maruyog, Brooks Point Eagles Club. No? Kung si good morning po mula sa Slide Hustle Philippines Facebook group. Good morning din po, Sir GJ Santos, para sa ating mga kababayan mula sa Slide Hustle Philippine Facebook group. Sa lahat ng mga nanonood sa atin via Facebook ng Anytime Maritime. A pleasant good morning, buenos dias sa mga Peninsulares at of course sa mga Filipino seafarers here and abroad. Si Mar Cyrus Limpiado. Magandang umaga din po sa panonood at pakikinig. No? Multimedia kasi ang nagiging kapiling natin at kasama natin ngayong umaga kaya hindi natin lahat maubos makita. No? Grace, Maris, Kai. Good morning po. Good morning din po. Madam Grace, you may shoot some questions and we will entertain the same. No? Kung may magtatanong dyan si Lama Dama Sinaida Magnial. Good morning everyone. Good evening din po. Good morning din po from Facebook page ng Anytime Maritime. I'm watching from Harbor Scope. Wow,
from Harbor Scope. Nanonood sa atin si Miss Sinaida. Harbor Scope watching. Isa itong grupo ng Facebook page also. At again, we are entertaining questions or ideas or opinion. Babasahin namin dito sa Anytime Maritime episode ngayong umaga. Si Sir Warbin Barreto Mugate. Good morning din po para sa ating mga kababayan. By the way, ingatan nyo itong pinaka-latest development na pick up natin. Ang XBB variant daw, Kuya Moy. Good morning po si Lizarine Bayubay. Good morning din sa inyo. Bayubay o Bayabay. ABB variant spreading fast in Singapore. At ito ay na-detect din sa Tokyo. Good morning po ayon kay Sir Tommy Chai. Ngayong umaga nanonood sila sa atin. Just in report ito, important, kailangan basahin ng lahat. Avoid large crowded places. Okay? Si Grace Marie Tai ulit, gaano po kahalaga sa maritime industry yung role niyo po as journalist? Definitely sa pamagitan po ng magiging mga papel namin dito at kami bilang mga kabilang sa Anytime Maritime na ito. Kami ang magiging avenue, kami po ang magiging daan at kami po ang magiging hantungan. At kami rin po ang maglalathala, magbabalita, magbibigay updates at sa pamamagitan po ng multimedia approach na ito, kami po ang magbibigay daan para maparating sa kinaukulan ang dapat natin maiparating. Especially mga problema, mga hinaing, mga sentimento, mga bagay na matagal nang gustong mangyari. At alam mo, marami ang mga major players sa shipping industry na sabihin na natin tikom ang kanilang mga bibig. Yung iba naman ay taling-tali ang kanilang mga kamay dahil gustuhin man nila na may mangyari, gustuhin man nilang may mga agarang approach, pero dahan-dahan dahil kung minsan kapag nagnenegosyo ka, dito naman sa bansa natin ay uso ang kasabihan na sinasabi, political power begets economic power. Kaya yan ang nangyayari dito. Kung minsan, gustuhin mo man mag-institute ng reforms. Alam ba, kakampanya ka para ma-institute ang reforma na ito, pero you can only do so much kasi kung minsan titirisin ka rin ng mga powers that be. Kapag hindi, yan sabi nila, pag hindi nila gusto ang tabas ng mukha ng isang nagmamayari ng industriya o major players ng industriya, ay talagang may kalalagyan ka rin sa kanila. Pero kami sa Anytime Maritime, in answer to the question, kami po ang magiging hindi lamang sandigan, ngunit kami po ang magiging daan para, of course, both ways ay magkakaroon ng sigla itong maritime industry, mabubuhay ang dapat nating bubuhayin. Of course, gigisingin natin ang mga natutulog sa industriya, anong mga bagay na kailangan mabigyan ng pansin. Sa pamamagitan po ng multimedia approach, this is your Maritime or Anytime Maritime, anytime. Pwede nyo kaming dulugan ng inyong mga hinaing at sentimento may kinalaman sa industriya maritima. Okay? Balikan natin si Miss Carmela Villar sa puntong ito. Miss Carmela? Yes po. Good morning again. Anong pinaka-latest update from your end? Yung mga pinaka-latest na na-encounter mo dyan, mga write-ups, ano pong mga pinakahuling naisulat natin may kinalaman sa industriya maritima, no? At anong mga updates? I-ano ko lang, in addition kanina sa sinabi ni Eloy, when you ask about effect ng Gaza war with Israel, syempre lahat po affected talaga lalo na yan. And I would like to agree na yung pag-skyrocket ng fuel prices kasi syempre kasama doon yung shipping. So medyo affected po yan masyado. And only that, it actually made it kind of worse lang. Nadagdagan kasi, if you can remember, di ba meron tayong Ukraine-Russian war, which also affected yung shipping natin, tapos nadagdagan din ito. Kasi there are movements din, actually, there are container ports, malalaking container ports sa Israel,
At also sa may Gaza din po, may mga affected doon na hindi syempre makakadaan ngayon yung barko. Tapos yung airport sa Tel Aviv. So definitely anything that affects yung war na yan, affected din talaga yung shipping and logistics, tapos yung movement ng supply chain po natin around the globe. Also, yung sa sinasabi po natin na ano pa yung ibang mga problems na nakikita natin sa maritime, tama po kayo doon, sir, yung tungkol din sa, I would like to add again, yung parating sinasabi ni BBM about developing the country as a maritime hub, that actually needs yung modernization ng ports natin, kasi archipelago nga tayo, sabi ni Eloy, we are a maritime country. And taking into context na 90% ng global trade is still moved via ship, sobrang malaking bagay yun for us dito sa Pilipinas na ma-improve yun. Lang seryoso tayo na maging maritime hub. I mean, compared to Singapore and Hong Kong, you would look at the idea na, bakit nito na maraming mga ship owners na nandun nagpapunta yung mga barko. It's because they can offer yung modern ports. Kayo ba, meron ba ganon? Improve ba masyado? Kailangang seamless yung transportation dito. Kaya nating mag-handle ng big vessels like Post-Panamax. These are really, really big ones. VLCCs. Kasi ngayon, few ports pa lang natin yung kaya to. So, in order for them to bring their cargoes paloob sa mga isla natin, we use smaller ships which are called feeder vessels. So, din yung sinasabi ni BBM, we need to improve, palalimin, yung communication, modernization talaga para ma-connect natin yung buong isla. And tama si Eloy, shipping companies, domestic shipping companies na talagang nag-i-invest ng malalaki, kailangan natin. And sana nga din, mabigyan din sila ng magandang investment ng, tulong from the government para din hindi masayang yung mga investments nila. Remember, during the pandemic, yung FASTCAT, it continued na nagbiyahe siya kahit wala siyang pasahero. So it's losing, but still, kailangan kasi, kahit tumigil yung mundo, katulad ng nangyari nung pandemic, kailangan movement via between islands. At FASTCAT yun and a few of our shipping companies, which actually malaking dagok sa financial nila. We all know that. Wala silang kita. Nothing. So, I hope we can get help from the government as well. Tapos, kailangan mag-focus on modernizing our ports kasi it's very, very crucial kung gusto natin maging maritime hub. Halimbawa, big ship owners, they actually need kung gaano, di ba, pag pumasok yung barko, ang tinitignan kasi dyan, kung how fast can we deliver business to them at how fast they can get out of the port. Ano yan kumbaga yung turnaround time niya ng isang vessel, na late ka. A few hours could cost a ship owner millions of dollars. So, kung gaano ka-efficient yung ports mo would come into play, would come into question para ma-invite natin pumasok dito yung malalaking vessels, maging competitive tayo. So, isa yon sa mga nakikita kong kailangan nating pagtuunan. Medyo nakukuha na rin naman natin yung attention ng government because even before the election, BBM was talking about it a lot. So, nabigyan siya ng importansya. And why not? The longest time, hindi masyado focused sa maritime. Samantalang we are a maritime country. We're made up of islands. And the work depends on us. Pag nag-stop ang mga Filipino, imagine more than half of the vessels manning the global fleet are Filipinos. Ganun siya kalaki. Ganun ka-importante siya. Ayun. Salamat po. Okay. Now, I believe na meron tayong conversation dyan or mga huling itong updated messages coming from Miss Mary Ann Pastrana. No? Just give me the clue para ma-air natin.
at magiging kabilang sa ating pinag-uusapan ngayong umaga kung ano pinag-latest from Miss Mary Ann Pastrana. So dito naman sa domestic maritime affairs natin, I really expect that in the next episode of our Anytime Maritime, mailagay natin on the line ang mga officials natin, no? Like somebody from the Maritime Industry Authority who would talk about the regulatory powers and their mandate. Ang somebody from the Department of Transportation and Communication, or Transportation na lang, wala na palang, hindi na para DOTC ngayon yan, DOTR na lang. So someone or any authorized from the Department of Transportation, from the Philippine Coast Guard, para mapag-uusapan din natin ang mga bagay, kasi nung nakaraang mga araw lang ay napabalita na naman na gustong harangin ng Chinese Navy ang isang barko ng Pilipinas, itong BRP Benguet, no? At noong nakalipas din ng mga araw ay may nadisgrasyang mga mangingisda doon naman sa isang bahura, o malapit sa isang bahura dito sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. And maybe someday soon ay we will be tapping some students na nakapagtapos dito sa Palawan Polytechnic College, the only school or institution in the city of Puerto Princesa, the province of Palawan, nag-o-offer ng maritime courses, ang Palawan Polytechnic College Incorporated. Maraming mga success stories dyan na pwede nating ibahagi sa ating mga kababayan. At kung sakaling halimbawa may mga gustong sumulat na iparating sa ating mga kinaukulan sa pamahalaan natin, mga halimbawa concerns hindi lamang ng mga organisasyon, mga stakeholders, but mga kumpanya na apektado sa mga latest implementation ng governmental policies, saan sila pwedeng dumulog at saan nila pwedeng i-care off ang mga sulat na yan. Kasi noon, pag sinabi nating sulat, everybody knew na pagsulat noon ay talagang koreo. Ngayon, pag sinabing sulat ay it can be done electronically. Yung sulat ko minsan, binabalandra ng alang right there and then. So saan sila pa maaaring dumulog sa Anytime Maritime, Miss Carmela? Ito mga concerns nila. Yes, Miss Carmela. Sorry po, bigla akong nawala. Hello, if you can answer. Meron kasing, as we go along, alam ko may mga grupo, may organisasyon o may mga kumpanya na yung iba naman ay, alam mo naman, takot lumantad, yung iba naman ay gustuhin Manila ay mas gusto na lang ng iba manahimik just to go by the flow, no? Kung anong nangyayari ay sinusundan na lang, pero alam mo naman marami ang mga reklamo sa industriya. So kung minsan, in order to cater to their needs and to entertain ng kanilang common sentiments, saan sila maaaring dumulog? Dito sa akin, of course, pwede nilang dalhin ang kanilang reklamo sa broadcast center ng Radyo Mo Nationwide dito sa Puerto Princesa City. Pwede rin nila padalhan ng email o communication ng Palawan Vanguard Online News Agency. Mamayang konti, babasahin ko pala ang mga partners natin dito. Paki-prepare ng ready conversation with Miss Mary Ann Pastrana. Babasahin ko muna ang mga partners natin dito sa Anytime Maritime program, no? Of course, ang mga partners natin dito sa Anytime Maritime multimedia advocacy natin for the preservation and protection and promotion of this multi-billion industry, ang industriya maritima sa buong mundo at sa Pilipinas. We are being joined by FASCAT, Seaversity, APSTI, Maritime Journalist of the Philippines, na kung saan sila Sir Eloy, sila ni Miss Carmela are members and officers of this Maritime Journalist of the Philippines.
Philippine Coast Guard, Philippine National Police Maritime Group and Maritime Command, Ocean Skipper, PTC, Maritime Schools, Department of Tourism, the Great Overland Loop. Sa church naman, ang encyclical, mga kababayan, ang Juton, Waypoints, Women in Maritime, WMOC, Rollin Broadcasting Incorporated, RMN Palawan, Palawan Vanguard Online News Agency, Agricultural Training Institute at buong porsa ng RMN Broadcasting. Yan ang mga partners natin sa Anytime Maritime program kung saan ito ay maaari nyo makita, maaari nyo mapakinggan tuwing Martes, no? From 8 in the morning down to 10 o'clock Tuesdays, mga kababayan. Tuwing Martes lang ito. Sir Adonis, Kuya Adonis Kayabyab from Brooks Point, Mount Mariug Eagles Club, magandang umaga. Si kay Kuya Anthony Malirong, mga kababayan, mula dyan sa Bayan ng Rojas. Kay Sir Francis, Kuya Francis Salonga, mula naman sa Pedro Bacquiao Memorial Elementary School dyan sa Barangay 4, Rojas, Palawan. Good morning to all viewers of Anytime Maritime. Good to see Sir Eloy Calimoso as your guest po, no? Kaya nga, napakaraming insights at marami tayong makukuha mga informations at lalong-lalo na po ang mga dapat nating tutumbukin, no? Si Mavic Santua. Happy viewing from PMMA Alumni Association Incorporated. So, magandang umaga. Hello, hi sa taga PMMA Alumni Association. Si Irene Bernard Sabanal Balenes, Maritime Journalist Association of the Philippines, MGAP Incorporated. Magandang umaga po, no? Hello sa taga Maritime Journalist of the Philippines. Mark Joseph Moreno, good morning. Good morning din po. Have a blessed Tuesday morning para sa ating lahat. According sa kanya, sa kay Mark Joseph Barnedo, how does the current government ensure the protection and security of maritime activities within the country, and what measures have been taken to safeguard the nation's maritime interest and resources? Medyo ang question na ito ay medyo napakalaking question, napakabigat na question, no? I think si Sir Eloy may offer some answer o kukunin natin ang take ni Sir Eloy tungkol sa katanungang ito, no? Ulitin ko po, the question is, how does the current government ensure, paano daw mapasiguro na kasalukuyang administrasyon, I mean, we are speaking about the administration of PBBM, the protection and security of maritime activities within the country, and what measures have been taken to safeguard the nation's maritime interest and resources. Ito po ay dahil at sa pamamagitan ng mga research at current informations na natatanggap ng mga maritime journalists natin. So we will give Sir Eloy again the opportunity to react or to somehow express na pinaka-latest na mga pamamaraan ng ating pamahalaan tungkol sa proteksyon at kung paano mapasiguro ang pag-ingat at mas lalong pagpapaigting ng industriya dito sa Pilipinas ng industriya maritima. Sir Eloy? Salamat, Alex. Bago yan, dagdag lang sa mga pwedeng sulatan ng mga reklamo. No, kung meron kayong mga reklamo, diretso sa Marina, diretso sa PPA, diretso sa DOTR, diretso sa Malacanang, merong hotline ng Malacanang ng mga complaints, diretso sa mga congressman nyo kung meron kayong mga reklamo sa maritime. Kaugnay naman sa protection ng yung sa crewing, malaki ang nagawa ng kasalukuyang administrasyon para maproteksyonan yung mga marino natin Pilipino nung mag-alanganin tayo sa EMSA, no? Alam natin lahat na dahil sa napakaraming dahilan ay yung ating Standard of Maritime Education and Training ay hindi, sa tingin ng European Commission, ay hindi
nagko-comply sa kanilang standard, no? Pero sa kabila ng mga kapalpakan na yan, ay nagawa ng ating Pangulo na pakiusapan yung European Maritime European Council at saka mga European ship owners na employers ng mga marinong Pilipino na i-extend yung recognition ng mga certificates ng ating mga marinong Pilipino. Pero bago dyan, Alex, gusto kong isingit ito kanina ko pang gusto isingit. Yes, sir. Go ahead. Sa kabila ng napakalaking potentials ng maritime industry, hindi alam ng marami na skewed o lugi, quote in unquote, no, yung maritime industry sa maraming paraan. Halimbawa na lang, no? Pagdating natin sa pasahero, bakit sinasubsidize ng national government yung mga commuters ng railway, no? Yung pasahe sa LRT halimbawa, may share dyan ng gobyerno Pero never sila nag-subsidize ng pasahe sa domestic. Yung mga pasahe ng domestic, may mga utang ng ating mga train. Supposed to be dapat yan ang pasahe dyan yung 30 na pasahe from Baclaran to Bonamento halimbawa ay dapat yan nasa mga 45 to 50 na May porsyento dyan na binabayaran ng pamahalaan para maibaba yung fare o pasahe. Pero never na ginawa ng pamahalaan yan pagdating sa shipping. Yung mga mananakay natin ng barko sa domestic, hindi nasasubsidize ang kanilang pasahe. Pangalawa, sa shipbuilding na lang, alam niyo po bang mas mahal gumawa ng barko sa Pilipinas kaysa umorder abroad? Yun ay dahil sa ang mahal ng mga, parang ganito yan Alam niyo po yung Tunisi sa Cebu, no? Pag nagpasok ang Tunisi, no, ng kanilang mga raw materials, makina, etc., nagagamitin nila para sa paggawa ng barko, wala pong tax free. Pero pag nagpasok mo ng mga kagamitan na gagamitin sa paggawa ng barko, ang mga domestic shipyard owners may tax. Kaya lugi ka agad Ibig sabihin, talagang pag in-input mo yung mga costing, mahal yung barko na gawa ng mga Filipino shipyard owners kaysa mga foreign-owned shipyards. No? That's a fact. Dapat yun at least level playing field. Parehas man lang. No? Parehas man lang. Kung may exemption halimbawa ang mga foreign shipyard owners, dapat yung mga domestic shipyard owners, mga Filipino-owned na shipyard, ay may ganun din tax incentive. Halimbawa sa domestic shipping, palagi natin sinasabi, mahal na pasahe rito. No? Pero kung foreign carriers, no, foreign barko ang magdadala ng kargada, mura. No? Alam niyo bang yung crudo na ginagamit ng mga foreign carriers o yung fuel, no, hindi pinapatawan ng surcharge. Samantalang yung mga domestic carriers may surcharge. May patong sa kanilang fuel. Alam mo, diesel, gumagamit ng 100 litro ng 100,000 litro. Kasi libong litro kinukonsumo yan No? Okay. Alam mo, mas mahal yung pag ang domestic carrier, domestic vessel ang bibili, kesa dun sa magpapakarga yung mga foreign ships na dumadaong dito sa Pilipinas. Kaya kung re-reviewin natin sa kabila ng napakalaking potentials ng maritime industry, ay na pipigilan ang pagyabong nito kasi nga yung mga patakaran ng pamahalaan ay kontra, no? Hindi favorable sa shipping, no? Sa shipping. So, meaning to say, ang ibig sabihin, Sir Eloy,
something has to be done para makorek ang mga ibig sabihin yung mga nakasanayan na kailangan baguhin ito. You mentioned about dapat ang mga pasahero o nagbabiyahe ng barko ay merong kahit papano dapat i-subsidize ng pamahalaan. That's why ang tanong ko diyan, ako naman magtatanong ngayon. Ang tanong ko diyan, paano mariregulate ng gusto ng government agencies natin ang pamasahe ng barko? For example, ang pamasahe ng isang pasahero. Kasi ang alam ko, sa bawat pasahe o pamasahe ng isang pasahero ng barko, may kaakibat na ano dyan may add-on dyan for purposes of insurance. Di ba? Ganun din sa aeroplano. Pag sumakay tayo ng aeroplano, kasama sa airfares natin o sa tickets, nakapaloob dyan ang insurance. Ganun din sa barko, no? So kaya kung minsan ang Philippine Coast Guard natin, ang mga port authorities natin ay masyado stricto na kailangan ito lang ang load ng barko, ito lang ang load capacity niya, ito lang ang kapasidad ng pasahero, ito lang ang kapasidad ng kanyang karga o cargo, at ito lang dapat ang this particular trip, ito lang ang kapasidad, no? That is part and parcel ng kanilang regulatory powers as mandated by law. Question, paano natin pala malalaman na ang mga binabayad nating pasahe sa barko ay excessive o subsidized ng pamahalaan? O kasabihin na natin, dahil nakalagay ang pangalan natin sa manifesto ay we are insured and we are safe, are protected tuwing magbabiyahe tayo gamit ang maritime vessels o barko, Sir Eloy. Yung tanong ko, paano natin malalaman yung subsidy? Correct. Subsidize tayo. At saka pangalawa, kung insured tayo o hindi. Yung sa insurance, automatic yun Kasi national policy yun marina policy yun No? Pag hindi insured, nagbabiolate yung ship owner ng policy ng marina, no? Yung pangalawa, yung subsidy, wala nga tanong mo tanong mo sa mga domestic ship owners, wala tayong subsidy. Kasi ang subsidy sana ay makapagpapamura ng pasahe ng mga mananakay ng barko, no? Wala nga tayong subsidy. Pero sa kabilang banda, yung transport, no, yung railway actually, specifically railway, subsidize sila. Matagal ko na rin katanungan yan, pero hindi ko rin masagot kung bakit. Okay. Siguro pagdating ng tamang panahon, baka yung pinaka-ideal o pinaka-significant na aspeto nito pinag-uusapan natin, yung how the government subsidize sa kagaya ng mga pasahe, kagaya ng ginagawa nila ngayon. Pag tumaas ang presyo ng fuel, nagbibigay ng mga coupon para sa mga pampublikong mga tsuper at operators ng mga sasakyang pampubliko. Maybe something like that. No, but anyway, sana mabigyan ng pansin ito o the government sa mga policy makers natin, sa mga framers ng batas would somehow take not only second look but a closer look para mapagtuunan ito ng pansin. May message tayo, Miss Carmela. What is the Magna Carta of the Filipino Seafarers and what do you think is the benefit of Magna Carta to women in maritime? Ano daw ang benepisyo? Ano ang ibig sabihin ng Magna Carta ng industriya maritima sa Pilipinas at particularly ano ang benepisyo at anong proteksyon ng mga women in maritime sa Magna Carta na ito, Miss Carmela? This is something na napapag-usapan the past few weeks dahil nga in-approve siya in final reading ng Senate. Nag-aantay na lang siguro ng bicameral. Ang Magna Carta kasi was
to uphold the welfare of Filipino seafarers by mandating decent working and living conditions, tapos standardizing terms and conditions of employment. Tapos sinasabi din, regulating manning agencies and incentivizing maritime stakeholders among others. Para sa protection ng mga seaman natin. Pero Eloy can further discuss this kasi ang mga Pilipino kasi unlike sa mga land-based natin, may sinusunod na mga depende sa kumpanya nila at yung mga collective bargaining agreement. So actually, pag membro ka ng AMUSUC or member ka ng ITF or AJSU or may mga standard na rate na dapat sinusunod ang mga seafarers. Tungkol dun sa women, this is a very good bill actually kasi unlike yung ibang measures na nakapaloob doon sa lower house sa mga kay Congressman Salo, ang women protection is kasama siya. Very very concrete yan. Sinama siya dito sa Magna Carta for Seafarers, protecting their livelihood, yung decent working condition, nandyan siya. But still, alam naman natin na may mga measures na nakasama sa lower house na hindi na isama sa Magna Carta ng Senate bill natin, which will be probably the focus of interest doon pag nagka-bicameral na sila, magkikita sila before it will be passed into law, which is kailangan dahil this was BBM na urgent measure. So probably it will magiging batas siya. Yun nga lang, meron siyang malayo kasi yung discrepancy ng version ng Senate doon sa lower house. So they have to talk about this. Pero yung sa women, you were asking about women, medyo maganda for our women seafarers kasi nakapaloob siya sa Magna Carta natin. Alam naman natin na sobrang maliit lang din ang percentage even worldwide ng mga women seafarers natin na nagtatrabaho sa barko. But then again, I have to mention na among all other nationalities ng women seafarers sa globe, isa ang Pilipinas na may maraming women workers, not just on board but also yung mga offshore offices, isa sila sa mga pinakamaraming mga opisyal dyan. At we hope na with this one, mas mapoproteksyonan at mas mapapalago pa natin at mas mahihikayat ang maraming kababaihan na sumali sa industriyang ito. Eloy, ano si Eloy? Nawala siya. I think, so yun po, I think that answers the question of one of our multimedia viewers right now. Tamang oras natin ngayon sa Anytime Maritime program. Second episode is 9:28 na po ng umaga. Si Kuya sa retired Colonel Delbert Salimbagat is also watching our show. At sa lahat po ng mga nanonood sa atin dyan sa Brunei, Darussalam, Palawan Media Group, blessed Tuesday morning, sa Labuan, Malaysia, at through Palawan Vanguard Online News Agency. Diyan sa One Panay area sa Iloilo, sa mga Radyo Bistado Live at sa OFW International webpage. A pleasant Tuesday morning po para sa inyong lahat. Sa mga Filipino, particular sa mga Filipino passing through territorial waters of the Philippines while traversing some routes papuntang iba't ibang bahagi ng iba't ibang bansa. Ingat at magandang araw po sa inyong lahat. Today is again Tuesday, the 17th of October 2023. I believe you have a prepared conversation or message coming from Miss Mary Ann Pastrana. Kindly prepare, no, so that while pinapakinggan natin yan, Miss Carmela, we can have a short break, of course, sa ating conversation. But again, I would like to go back to Sir Eloy, no, sa kanyang take about the question
on the Magna Carta of seafarers at especially sa protection ng mga women in the maritime industry? Yung pong Magna Carta, konting background lang po. Meron po kasing tinatawag na Maritime Labor Convention 2006. Bali, iyon po ay naging produkto po ng mahabang pagtatalo abroad, no? Sa pagitan po ng International Maritime Organization at saka International Labor Organization, ILO at saka IMO. Mga UN agencies po ito na nakikipag-usap sa mga ship owners at saka mga trade unions. Nabuo po nila yung MLC o Maritime Labor Convention 2006 na tinatawag din pong Seafarers Bill of Rights, no? Nandun po lahat yung mga working conditions, minimum working conditions ng mga marino sa buong daigdig. Kaya standard po yun, no? Kung ilang oras po sila magpapahinga, kung ilang oras po yung sukat ng kanilang kabina, no? Nakalagay po lahat sa Maritime Labor Convention o MLC 2006 yun. Ngayon po, na-approve po yun ng 2006 pero na-implement po lang yun, take into effect 2012. Pero noong 2012, niratify natin yung MLC. Supposed to be, yung MLC merong national law na katapat para ma-implement, no? Yung tinatawag nilang enabling law, no? Ang tawag nila enabling, para po maipatupad yung MLC 2006 kasi international law po yun para maitupad sa bansa. Ngayon lang po, pagkatapos ng halos isang dekada o isang 10 taon, saka lang tayo magkakaroon ng enabling law ng MLC 2006. Yun po yung Magna Carta of Seafarers. No, napasa na po yung sa House version, sa Senate version, nasa bicameral conference committee na po, sabi ni Carmela. So, hopefully, pag napatupad yun, ay malaking kaginhawaan para sa ating mga marino. Especially po sa mga marinong domestic, no? Yung mga nasa domestic. Kasi yung mga marino na naglalayag overseas, yun po ay medyo maaluan na po yung kabuhayan nun, medyo maayos-ayos na po yung kabuhayan nun. Yung mga marino natin po sa domestic, ang medyo dapat i-improve. That's true talaga, Eloy. Kasi dapat noon pa yan So, sobrang late na yan dahil kaya ganun yung sitwasyon ng domestic seafarers natin. Kung sana ito, then magkakaroon na tayo ng basis talaga to have some really good improvements dun sa even sa training ng seafarers natin considering yung yung record natin sa safety worldwide. May particular na pakinabang tayo pag napatupad yung MLC. Kung makapatupad yung MLC na yan, maisasambatas yung MLC, ay yung Magna Carta na yan, pag naisabatas. Kasi sa batas na yon ay binibigyan ng kapangyarihan ang marina na i-regulate yung mga training fees, no? O yung bayad sa mga training ng marino. Napakarami po ng mga training ng mga Pilipino. Mga marinong Pilipino. Kaya alam na natin na malaking pabigat sa kanila yung training, yung pag-training at yung bayad dito. So kung magkakaroon po ng kapangyarihan ang marina at gagamitin po ng marina yung kapangyarihan na yan para sa kapakanan ng marino, hindi po para sa kapakanan ng mga training center. Malaki pong ginhawa para sa mga marino. Kasi po, makokontrola nila. Pwede po sila mag-set ng price sa training, sa kung anong particular training. Para po sa TESDA. Ang TESDA po ang nagsiset ng training fees nila no? Yung mga providers nila. At least, kung masusunod yun, ang layunin nun, protectionan yung mga marino laban sa mga mapagsamantala ng mga training center na napakamahal sa ringil. Issue po yan sa mga seaman. Anyway,
basically, tama yan. Concern ng nakararami yan. Particular yung mga fresh graduates ng maritime schools. Yung iba dyan, Tama ako, po. inaabot ng 3 taon na apprentice pa rin ang status nila sa mga domestic shipping, no? At naku, matagal bago man lang makaapak sa international shipping na mag-improve din ang buhay nila. So most likely dito sa domestic area natin ay mas dapat silang bigyan ng proteksyon kasi ang isang marino pag sumakay na ng barko at ang biyahe ay international, siyempre dahil ang kinikita ay dolyar kahit papano ay unti-unting gaganda ang buhay. So that is one area or one aspect na sana magiging kapakipakinabang sa maritime sector natin, especially sa mga yung talagang nabubuhay sa industriya. Now, meron ba tayong pre-tape or pre-recorded message or conversation with Miss Mary Ann Pastrana, Miss Carmela? Meron, sabi ni Mika, dapat siya yung ipapa-play dapat yan. Okay. Si Mika ba ay nasa linya natin? Good to hear the insights of Carmela and Eloy ayon kay Miss Cristina Garcia. No? Ito ay may kinalaman sa pagnakarta. But pag sinabing nasa waiting for BICAM, so alam natin maybe too soon kung ito ay bill of importance at kung ito ay isang batas na nasa pipeline ng mga priorities ng administrasyon ni PBBM, I think mas lalong mapadali yan. No? Sometimes ang mga bills, priority bills, pag ito ay merong urgency, ay mas lalong mapadali yan sa both houses of Congress of the Philippines, mga kababayan. Now, we are waiting for just waiting for that pre-tape or pre-recorded statement from Miss Mary Ann Pastrana because our time right now sa Anytime Maritime is 9:37 in the morning. So, wala tayong masyadong oras. No? Kailangan ma-play na natin yan before we wind up today sa ating napakagandang second episode ng Anytime Maritime. Yes, po. Andiyan na ba si Miss Carmela, si Miss Vika? Mika, play already yung prepared nyo na tape. We announced this actually last week, di ba? Miss Mika? Yan ah. Yan. laman ng hapag ng Pilipino ay dapat gawang Pilipino. Madadala natin yung produkto, makakatulong, at yung mga maritime seafarers natin, yung mga OFWs natin, may opportunity. At pagbibigay po kami sa inyo ng mga programa na pwedeng pagpilian
family ready to set sail. This is it, Pansit! Pansit! Nakakagutom! Tara, merienda muna tayo sa stalls. Handa ko lang po order nyo. Wait lang po, kuya. Dito na lang ilagay, oh. Backbone of international trade and commerce, facilitating the movement of goods and products across the world's oceans. In this video, we will explore the importance of ships in global trade and how they have transformed the world economy. Did you know that over 90% of the world's goods are transported by ships? That's right. Without ships, the global economy would come to a grinding halt. So buckle up and get ready for an exciting journey as we dive deep into the realm of maritime commerce. The history of shipping dates back thousands of years, with the ancient Egyptians, Greeks, and Romans all using ships to transport goods across the Mediterranean Sea. Fast forward to the age of exploration, when European powers like Spain, Portugal, and England began to establish trade routes across the Atlantic Ocean, connecting the Old World with the New World. The invention of the steam engine in the 18th century revolutionized shipping, making it faster and more efficient. This in turn fueled the growth of global trade, as goods could now be transported across vast distances in a fraction of the time. Today, the shipping industry is a massive global enterprise, with over 50,000 merchant ships traversing the world's oceans, carrying everything from food and clothing to cars and electronics. Ships are the most cost-effective and efficient means of transporting goods across the world's oceans. Unlike other forms of transportation, such as planes or trains, ships can carry large quantities of cargo at once. This makes them ideal for transporting bulk commodities such as oil, gas, and coal, as well as manufactured goods such as cars, electronics, and clothing. But it's not just about the quantity of goods that ships can carry. It's also about the cost. Compared to other modes of transportation, shipping is incredibly cheap. It's estimated that transporting goods by ship is up to 90% cheaper than transporting them by air. This is because ships can carry a larger volume of goods per container, which reduces the cost per unit. Moreover, ships are more fuel efficient than other modes of transportation. According to the International Maritime Organization, a typical cargo ship can carry 1 ton of cargo for around 150 miles in just 1 gallon of fuel. This makes shipping not only cost-effective, but also environmentally friendly. One of the most significant innovations in modern shipping is the invention of the shipping container in the 1950s. In the 1950s, a trucking entrepreneur named Malcolm McLean had the idea to transport goods in standardized containers that could be easily loaded and unloaded from ships and trucks. This revolutionized the shipping industry and made it possible to transport goods faster, cheaper, and more efficiently. Today, container ships are the most common type of cargo ship in the world and have transformed the way goods are transported across the globe. Let's take a look at some real-life examples of how ships have transformed the world economy. One of the most famous examples is the Suez Canal. The canal, which opened in 1869, connects the Mediterranean Sea to the Red Sea and allows ships to travel between Asia and Europe without having to navigate around the southern tip of Africa. Before the canal was built, shipping between Asia and Europe could take up to 6 months. Today, it takes just 2 weeks, thanks to the Suez Canal. Let's take a look at a real-life example to illustrate the impact of shipping on global trade. Did you know that the iPhone you're probably watching this video on was made possible by ships? Components from various countries are brought together in China and finished product is shipped to consumers all around the world. But it's not just about speed and efficiency. Ships also play a vital role in cultures. The movement of goods across the globe has led to the exchange of ideas, technology, and culture. It's no wonder that ports and harbors have often been centers of economic and cultural exchange throughout history. The maritime industry supports millions of jobs worldwide, from sailors and dock workers to engineers and logistics specialists. According to the International Chamber of Shipping, the industry employs over 1.6 million seafarers and provides indirect employment for millions more.
Moreover, shipping enables countries to access new markets, improve essential goods, and export their products, fostering economic development and improving the standard of living for millions of people. Despite its many benefits, the shipping industry also faces significant environmental and social challenges. For instance, ships are responsible for a considerable amount of greenhouse gas emissions, contributing to climate change. Additionally, the industry has been criticized for labor practices, with some seafarers facing harsh working conditions and exploitation. However, there are ongoing efforts to address these issues, such as the adoption of cleaner fuels, the development of more energy-efficient ships, and the implementation of stricter labor regulations. Moreover, ships have played a critical role in responding to global crises. During the COVID-19 pandemic, ships played a vital role in transporting medical equipment, supplies, and vaccines across the world. They also helped to ensure that essential goods such as food and fuel continued to flow, despite the disruption caused by the pandemic. While Ayan, no? Actually, one word that I've got sa presentation na yon, mga kababayan, is itong to protect or continuing efforts for the protection of environment vis-a-vis the global warming at itong tinatawag na exploitation sa labor ng mga contracting seafarers natin from here to abroad, no? Watching from Biliran, Eastern Visayas, Mar Cyrus Limpiado. Magandang umaga po sa lahat ng mga viewers natin from Biliran, Visayas. Wow, nice explanation. Thanks, Sir Eloy. No? So, the remaining time for Anytime Maritime today's edition is 12 minutes bago tayo magpaalam. No? So, Guild, good morning, partner Eloy from Rodel Suarez. Mga seafarers ay unti-unti na pong ngayon, unti-unti nang naglalabasan ng kanilang mga sentimento at sooner or later ay makakapiling na natin sila tuwing magkakaroon tayo ng episode with this Anytime Maritime. Ops, spelling, good morning, MGAP, Carms, and Brother Eloy, no, from Rodel Suarez again. At sa lahat po na mga nanonood sa atin, maraming salamat po for dropping by. Yung iba naman, alam natin, ulitin ko lang ang mga partners ng Anytime Maritime are the following: yung FASCAT, Seaversity, APSTI, Maritime Journalists of the Philippines. We are being joined also by Philippine Coast Guard, Philippine National Police Maritime Group, Ocean Skipper, PTC, Maritime Schools. Dito sa Palawan ay ang Palawan Polytechnic College Incorporated, the only school or institution in Palawan which offers maritime courses. Department of Tourism, the Great Overland Loop at from the Church Encyclical, Juton Paints, and all other products. WePoints, Women in Maritime, WMOC, Roland Broadcasting Incorporated, who runs the RMN Palawan Broadcasting Network, the Palawan Vanguard Online News Agency, Agricultural Training Institute, at iba pang magiging partners, co-partners natin in the near future dito sa Anytime Maritime. No? So before we wind up, balikan natin si Sir Eloy for some insights at iba pa mga updates mula sa Maritime. Siya po ay matagal nang nakafocus, bihasa na sa writing or news and informations about the maritime industry. Sir Eloy? Parting words na ba to? Gusto ko lang sabihin na nagpapasalamat kami sa sa Anytime Maritime, sa mga tao nga sa likod nito, kasi malaki yung maitutulong nito para ma-educate natin yung stakeholders o yung nasa loob ng industriya, no, at saka yung general public sa kahalagahan ng maritime.
Pagdating naman sa mga marinang Pilipino, abangan po natin yung magiging resulta ng Magna Carta o Filipino Seafarers. No? Alam na po naman natin yung binabantayan natin provision dyan. Magkakaalam-alam po kung sino talaga yung mga lawmakers na makasiman o hindi makasiman. Okay. Marami naman siguro sa mga mambabatas natin, no? Marami diyan ang directly or indirectly connected o yung iba diyan baka mga owners pa ng malalaking mga shipping lines, no? I remember during the early 60s, nakaupo sa Kamara de Representantes yung mga may-ari ng mga malalaking shipping lines na talagang nagsiservisyo rin, naglingkod sa mamamayang Pilipino for quite some time, no? So I hope kung meron man dyan involved or engaged in the maritime industry, kailangan balanse pa rin ang kanilang pananaw, no? Mas mangingibabaw yung paggawa ng batas o pag-amyenda ng mga batas na para sa both ways ay makikinabang at para na rin sa katatagan ng Republika ng Pilipinas, no, na hindi lamang politika ang titingnan, ngunit titingnan yung tinatawag na essence of being a statesman, na mas mangingibabaw po ang kapakanan ng future generations at ang continuing efforts na sa ganon ay mas lalo nating mapaganda itong multi-billion industry na hindi lang minsan ngunit hanggang ngayon nagpapatuloy po na bumubuhay sa milyong-milyong mga kababayan nating mga Filipino here and abroad, Sir Eloy. Salamat, Alex. Okay. Now, Miss Carmela. Andiyan pa ba si Miss Carmela Villar sa linya natin? Oh. Miss Carmela, bawal ang mag-breakfast kasi hanggang alas 10 pa tayo. Mamaya ka na mag-breakfast. Si Miss Mika, nandiyan pa ba? Okay. Si Miss Mika pala ang operator, no? Anyway, what to expect in the next episode sa program natin, Sir Eloy, dito sa Anytime Maritime? Ang mga Filipino na nanonood sa atin all over the country, ang mga nakaantabay sa atin na mga iba't ibang mga group chats, iba't ibang mga websites, web pages at iba't ibang mga platforms na nakaantabay sa atin, what to expect in the next episode, no? You can expect our interviews coming from not only stakeholders but major players in the industry, no? At ang mga government instrumentalities natin like the Philippine Coast Guard, PNP Maritime Group, and maybe somebody authorized from the Department of Tourism and the Department of Transportation. At of course, ang mga success story na titingnan natin at i-expect natin na sooner than we thought, that sooner than we think, ma-approve na ito sa BICAM at magiging ganap ng batas itong Magna Carta para sa mga seafarers natin, particular sa women in the maritime industry, para malalaman ng lahat ano ba ang kanilang karapatan, ano po ang kanilang pakinabang both ways sa industriya na nakikinabang din sa kanila. At interesado ako dito sa term na sana matapos na ang exploitation of labors in the maritime industry, kasi directly makarelate tayo kasi may miyembro tayo ng pamilya na direktamenteng nabubuhay sa pamamagitan ng pagiging seafarer, no, sa iba't ibang bahagi ng mundo. At may mga story na nire-relay sa atin, merong mga namamatay sa kalagitnaan ng trabaho, merong kuminsan sobra ang kanilang pagtatrabaho but hindi ito tamang nababayaran o kulang ang binabayad sa kanilang pagtatrabaho, no, sa kabilang kuminsan sobra sa oras, kulang sa pahinga, at kung minsan underman at siguro sa manning ito na issue, kung minsan ang issue ng pagkain, issue ng provision
at ang pag-avail ng mga tamang bakasyon at ang pag-avail ng tamang proteksyon at benepisyo sa larangan po ng paglilingkod bilang mga seafarers. Alam mo naman mga Filipino, ang mga Pilipino malikain, ang Pilipino is aside from being creative, ang Pilipino is all at the same time innovative. Kahit saan mo lang ilagay ang Pilipino, siguro kahit sa buwan pa, pagdating ng tamang panahon, kung merong i-offer na trabaho doon o sa Mars, ang Pilipino ay susugal at susugal ito. Kaya sa kalagitnaan ng giyera sa Israel at ng Palestine, kung ang Pilipino papiliin mo siguro more than half dyan ay ayaw umuwi dahil alam nila, may isang Filipino akong narinig dati nung matagal ng idwaan at giyera at bombahan ng Palestine doon sa Gaza Strip na ito. Yung mga Pilipino doon, yung iba nanonood pa habang nagbubombahan kasi tinanong sila ng isang journalist doon kung hindi ba sila natatakot sa bomba. Sabi nila, hindi kami natatakot sa bomba, mas natatakot kami sa gutom pag umuwi kami ng Pilipinas. So meaning, ganun kamataas ang demand o sabihin na natin in a brutal sense, ganun kahigpit ng pangangailangan ng mga kababayan natin sa usapin na ito. Kaya ang Anytime Maritime will always be there to not only to check, not only to advocate, but we are here to, if the need arises, we are here to defend the common interest of the industry. We are here to propagate good news, information, and we are here to always communicate with you mula sa pinakamaliit na apektado sa industriya maritima hanggang sa pinakamalaking perspective nito. Nang sa ganun ay muli nating buhayin ang karapatan ng bawat isa at bibigyan natin ng focus, ng pansin at kung maaari at kung kailangan kalampagin natin ang mga kinaukulan, gagawin natin for the sake of not only preserving, not only protecting, but of course para na rin sa future generation. Alam natin ang maritime industry will continue to thrive and survive against the odds. No? Ito na naman, may balita na naman na umarangkada itong bagong variant ng XBB doon sa Singapore at ito ngayon ay na-detect na in Tokyo. Kaya sana wag na mangyari ang nangyari 3 years ago na talagang dinanas natin hindi lamang ang kalupitan, dinanas natin ang gutom, dinanas natin ang maraming problema doon sa pinagdaanan nating pandemya sa COVID-19 na halos nagpondo ang lahat ng galaw sa buong mundo. At huwag na sanang lumala ito. We are being cautious. Huwag na sanang lumala ito. So there you are. This is your Maritime or Anytime Maritime. Sir Eloy, parting shots? Marami pong salamat. Mabuhay ang Anytime Maritime. Maraming salamat din po. Have a nice day. Sa ngalan po ng ating mga co-partners, sa ngalan ni Miss Mary Ann Ibuna Pastrana, sa ngalan po ni Miss Carmela Villar, si Miss Mika. Maraming salamat po sa ating mga technical support staff dyan sa area po kung saan tayo ay malaganap ngayon na natutunghayan at napapakinggan at na pinapanood ng ating mga kababayan. On behalf of Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcasting Network sa Puerto Princesa at Palawigan ng Palawan, Palawan Vanguard Online News Agency. Matabang salamat, mayad gadlaw, kanindong tanan, mabuhay pa rin ang sambayanang Palawan. Inyong napakinggan ang pamatikabong pagkalakay sa mga usaping pumabalot